mga kapatid. Hallelujah! Hallelujah! Maghari ka, O Diyos, sa buhay namin. Gumawa ka ng mga dakilang bagay, O Diyos. Maging malaya ka sa buhay namin ngayon, O Diyos. Pour out your Spirit to us, Lord Jesus. Loobin mo nawa, O Diyos, katulad ng aming inawit, ng mga munting buhay na ito ay kumuha ka ng kalwalhatian, O Diyos. Mula sa mga buhay na ito, Panginoon, ay dumaloy ng masagana ang iyong biyaya at pag-ibig sa bawat isa. That we may be filled with your Spirit sa mga araw na ito, O Diyos. Dahil ang mga araw ay hindi na maglalaon pa, O Diyos. Ikaw ay aming pinupuri at sinasamba. Dinadakila ka namin, O Diyos, tinataas ang iyong dakilang pangalan. Tuwalatiin ka sa kalagitnaan ng iyong mga banal. Hallelujah, hallelujah. Tayo po'y manalangin, aming Diyos. Tunay na ikaw ay Diyos na mabuti kahapon, ngayon, at sa mga panahon na darating. Sa iyo ang aming papuri at pagsamba sa umagang ito, O Diyos. Sa mga awit, sa mga handog na awit, O Diyos, ay nais namin ipahayag sa iyo na ikaw ay Diyos na dakila sa buhay namin. Salamat sa iyo mga gawa. Salamat sa iyo sa iyong pag-ibig sa buhay namin, O Diyos. Salamat sa gawa mo ng pagliligtas sa buhay namin. Salamat, O Diyos, dahil inakay mo kami pabalik sa iyong banal na presensya. At kami, O Diyos, ay pinupuno mo ng iyong mga dakilang bagay. At ngayon, O Diyos, bayang sa iyo ay mabalik ang lahat ng kalwalhatian at kapurihan. Hallelujah! Dahil sa kasaganaan ng iyong biyaya sa buhay namin, O Diyos. Dahil sa iyong mga gawang dakila, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. Ikaw, O Diyos, ay karapat-dapat sa papuri at pagsamba ng iyong mga banal. Dakilain ka muli, minsan pa sa umagang ito, aming Diyos. Salamat sa mga araw na iyong ginawa, mga araw na lumipas, O Diyos, na kami ay sinamahan mo ng iyong banal na presensya. Kami ay inaakay, O Diyos, ng iyong banal na Espiritu, upang kami ay bigyan ng kapayapaan sa aming mga puso at kaluluwa, upang kami palatagin sa aming kalagayan, O Diyos. Dahil ang sabi mo, Panginoon, let not your heart be troubled. Ang aming kailangan gawin ay sumampalataya sa Diyos na buhay at sumampalataya din naman sa Kanyang sinugo sa aming Panginoong Kristo Jesus. Dahil sa Kanya kami ay may buhay sa uling mga araw na ito. Hallelujah. Ikaw ay aming pinupuri at sinasamba, niluwalhati ka namin, O Diyos. Kay sarap magandog ng mga awit papuri sa iyo. Araw-araw ikaw ay aming sasambahin, O Diyos. Araw-araw ikaw ay aming pupurihin, O Diyos. Dahil kailanman ay hindi nagkulang ang iyong salita, O Diyos, sa iyong mga banal. Ang sabi ng iyong salita, ni kuwitoldok ay hindi, O Diyos, hallelujah, hallelujah, nakaalpas, O Diyos, sa iyong mga banal. Walang salita na hindi pinangyari mo sa buhay ng bawat isa. At ngayon ay nag-i-enjoy kami in your presence, Lord. And in your presence, there is fullness of joy, hallelujah. Wala nang katumbas, walang kapalit ang bagay na ito, O Diyos. Ito'y kagalakan na mula sa iyo, hallelujah. Ito'y gawa mo sa buhay ng bawat isa sa uling mga araw. Kaya tanggapin mo ang aming papuri at pasalamat sa umagang ito, amang banal. Mula sa iyong lingkod, sa iyong maliit na lingkod, sa bawat bahagi ng gawain na ito, O Diyos. Kumuha ka ng kalwalhatian sa buhay namin. Aming tataas ang iyong dakilang pangalan. Aming nuluwalhatiin ka, O Diyos. Hallelujah. Itataas ang iyong trono sa buhay namin. Hallelujah. Maghari ka muli sa umagang ito sa magitan ng iyong salita. Pagpalain ng iyong iglesia, pagpalain kami ng kalakasan. Pagpalain pa kami, O Diyos, ng kapayapaan sa aming mga buhay. Pagpalain mo pa kami, O Diyos, ng mga pagtatagumpay sa aming mga labanan. Dahil hindi biro ang aming labanan na kinakaharap sa uling mga araw na ito, O Diyos.
Dahil ang buong sanlibutan ay tunay na nalayo sa iyong kalooban, sa iyong salita. At ang iyong iglesia ay tinawag na munting kawan sa uling mga araw na ito. At kung kami ay munting kawan, O Diyos, gaano karami, O Diyos, ang nalayo sa iyong kabanalan, sa iyong banal na presensya. Hallelujah. At amin ay kita sa uling mga araw kung paano ang marami, O Diyos, ay nagbibigay lugod sa isang tao na hindi man lang nakaranas ng bautismo ng iyong Espiritu. Isang tao na kinikilala ng buong sanlibutan, ang Papa sa Roma. Ang buong sanlibutan ay nagluluksa. Subalit hindi nila naunawaan ang kalooban mo, Diyos, sa uling mga araw na ito. Lord, salamat sa iyong banal na Espiritu, hallelujah, na nagkakaloob ng wisdom sa iyong iglesia. Sa ganitong bagay, O Diyos, kami nakakalakad sa iyong kalooban sa uling mga araw. Hallelujah, hallelujah, sa uling mga araw na ito, O Diyos. Ang buong sanlibutan ay napakadilim. At ang sabi ng iyong salita, ang mga bulag ay inaakay ng mga kapwa bulag sa uling mga araw. At maraming nauhulog sa hukay. Subalit salamat sa iyong salita sa uling mga araw na ito, O Diyos. Salamat sa liwanag ng iyong mga salita, O Diyos. Dati kaming nasa dilim, pero kami inilipat na sa liwanag ng iyong presensya. From darkness unto the marvelous light, sa uling mga araw na ito. And that's why ang iyong iglesia ay hindi lumalakad sa kadiliman, kundi siya ay lumalakad sa liwanag ng iyong mga salita. Purihin ka, O Diyos, sa iyong mga dakilang gawa sa buhay namin. Luwalhatiin ka sa buhay ng bawat isa. May you bless your word once again. May you bless your people. Bless our hearts. Bless mo, Panginoon, ang mga salita na aming pupuntahan ng Diyos, aming pagsasalusaluhan sa umagang ito. And prepare our life, Lord, our lives sa uling mga araw na kami, Panginoon, ay haharap pa rin sa iba't ibang mga labanan sa panampalataya. Sa buhay na ito, O Diyos, na yung pinagkaloob. Yet ang sabi mo, Panginoon, huwag kami mabahala, huwag kami mabalisa, dahil kung paano ikaw ay nagtagumpay, ang iyong iglesia din naman ay magtatagumpay sa huling mga araw na ito. Pagpalain ka, O Diyos. Pagpatawad mo sa amin ang aming mga kasalanan, aming mga pagkukulang na nagawa sa nakalipas na mga araw. Lord, i-build mo pa kami na matibay sa iyong harapan sa umagang ito, O Diyos. Itayo mo kami na malakas, itayo mo kami, O Diyos, na malinis sa iyong harapan sa uling mga araw na ito, O Diyos. Karapat dapat isang mabawang samyo na handog sa iyong luklukan ng awa sa uling mga araw. Bless ang bawat bahagi ng ministry. Pagpalain pa Panginoon ang mga sandali na aming lalagi sa takong ito at iyong i-bless ang gawain mamayang hapon, O Diyos, ng ministers meeting. Ingatan mo kami sa aming daan, patungo, O Diyos, sa lugar na iyon, sa bahay-sambahan ng aming mga kapatid sa dako ng Bulacan. May you bless, O Diyos, ang lahat ng bagay, pagpalain ang bawat isa at bayang sa iyo lamang ay aming maingat na isauli, may balik ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Ang pagdakila ay sa iyo lamang na dapat may balik, O Diyos. Sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoong Kristo Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Ating palapakan ng Panginoon. Can we shout, praise the Lord? Praise the Lord. Purihin ang Diyos. Isang magandang umaga. Pagbati sa bawat isa. Bago tayo magsiupo ay ating basahin ang ating teksto. Ating balikan ang mga talata na binasa ng ating beloved elder last Wednesday at pansamantala ay ating skip ang ating paksa na series about 7 trumpets. Ating puntahan ng Ephesians chapter 5. I was blessed, mga kapatid, sa mga bagay na i-share last Wednesday at nais ko lang mandagdag at ang mga oras ay mahalaga para kami ay makapag-prepare pa mamaya patungo sa ministers meeting. Sa verse 15, see then that you walk circumspectly, not as fools,
but as wise, redeeming the time because the days are evil. Therefore, do not be unwise, but understand what the will of the Lord is. Verse 18, and do not be drunk with wine, in which is dissipation, but be filled with the Spirit. Can you say amen? Puri ng Panginoon, salamat sa kanyang mga salita. Lahat ay malayo makaupo. Palayo ng Diyos. Bawat isa. Palayo ng kanyang mga salita. At just want to share mga ilang karagdagan na naibahagi na rin last Wednesday. At nagagalak lang aking puso mga kapatid na mag-follow up sa bagay na ito, sa ilang mga bagay. Actually, ito ay aming ring tatalakayin this afternoon, pero share ko lang isang maliit na bahagi. At mag-adjust tayo ng time ng dismissal mamaya. So yung ating series ng 7 trumpets ay ating tutuloy, God willing, this next Sunday. Sa magandang umaga, nagbati sa lahat. Ang lahat po ba ay nagagalak sa araw na ito, mga kapatid? Nasaan ang mga pinagpala ng anak ng Diyos? Praise the Lord. Salamat sa mabuting araw sa kabila ng sinasabi ng Scripture na pasama ng pasama ang buong sanlibutan na ito. Salamat na mayroon pa rin guidance sa iglesia, mayroon pa rin nandyan ang Espiritu ng Diyos para i-giya ang church, para i-guide tayo sa lahat ng bagay. At salamat dahil sino sa inyo ang nakaka-appreciate, Lord, because of this great message na tinanggap natin sa uling mga araw, ay hindi natin nasumpungan ang ating sarili na isa doon sa mga tao na nagluluksa. Napakaraming majority dahil maraming bilang ang member ng Roman Catholic Church, ng RCC. Actually, dalawang division yan. Mayroong Orthodox Catholic sa Europe at sa West. So, matagal na rin panahon na nahati ang iglesia na ito na tinawag sa Father Revelation na the Mother of Harlots. Pero nung isang araw lang ay meron din ako nakita na na-share sa social media. Naalala ko na, share ni Pastor Steven Shelley, Mr. Shelley. Ngayon pala ay nag-celebrate ang Vatican or ang Catholic ng 1,700 years anniversary dahil ito yung taon, ito yung panahon na na-establish ang council, ang Nicaea Council, way back 325 years. 325 years. So, 1,700 years. At sinasabi nila, sila nipapasalamat sa Spirit of Nicaea. So, kung ano man ang mga nangyari doon na pag-interpret, pagbabaluktot ng Scripture, ayun ang kanilang itinataas sa mga panahon na ito. So, totoo na majority, kaya nga mayroong tinatawag sa Apostol Pablo na Great Apostasy, dahil tayo nabubuhay sa mga araw na majority ng mga tao sa ating panahon ay totoong tumalikod na sa dalisay na salita ng Diyos. At ang ating paksa sa umagang ito na inspired sa last Wednesday na mensahe ng ating kapatid, Brother Venus Joy, ay gusto ko lang i-touch itong part na ito dahil nakatch din ang aking attention mismo sa word na to be filled with the Spirit sa ating text. At alam niyo ba na sa ating panahon ay hindi ito bihira, tawag niyan, kumbaga pa sa word is very rare, bihirang maituro sa mga iglesia ang pagpupuno sa Espiritu ng Diyos. And in fact, kahit ang Papa ng Roma ay walang harnasan sa filling with the Holy Ghost. So malayo na, napakalayo na ng imahe ng mga tao, ng mga iglesia sa ating panahon. Pero sabi nga sa inyo kanina, we're grateful and thankful sa biyaya ng Diyos
Isa tayo sa mga pinili ng Diyos. Isa tayo sa kaniyang inihanda na ng Diyos, sabi ni Pablo, na inihanda ng Diyos sa mga mabubuting mga bagay, hindi sa mga pangit na bagay, sa mga kasiraan ng mga bagay. Kaya, kanina habang tayo maawit, ay totoo na napakabuti ng Diyos. Mabuti ba ang Diyos sa buhay ninyo, mga kapatid? Ang sabi ng isang awit, we're just a miry clay. Kinuha tayo ng Diyos, ng biyaya ng Diyos sa isang putikan. Tayo ay hinulmahan ng biyaya ng Diyos. Ito sabi ni Pablo, tayo ng mga putik ay hindi tayo makapagsabi kung bakit mo ang ginawang ganito, bakit ganito ang aking anyo. Kundi siya ay sovereign para tayo ay hulmahin, gawin, sabi ni Pablo, as a vessel of honor. At kung inyo nasumpungan ang inyong buhay na one of the vessel of honor, be grateful and thankful at huwag niyong ipagkait sa Diyos ang papuri at pagsamba. He deserves all the grace, all the praise, and honor. Pag-usapan natin mga kapatid, kinuha ko yung ating paksa. So yung field kasi sa Greek word dyan sa Ephesians chapter 5, so mag-exhort lang ako ng ilang sandali. More or less ay 1 hour. Kung inyong titingnan sa Greek word yung field, sa Greek word na pleiro, ang ibig sabihin niyan is to make replete. So yung replete ay mapuno. Kaya doon ko lang kinuha yung ating paksa. To replete with the Spirit. Mapuno sa Espiritu. Or kasamang Espiritu. To replete with the Spirit. Ang isa pang meaning niyan, yung field is to level up. To furnish or to be complete. To be complete with the Spirit. To level up with the Spirit. So hindi pwedeng isang tabi ng mga Kristiyano ang banal na Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ito, mga kapatid. Kailangan ng iglesia sa 5 araw ang pagpupuno. Yung to be filled with the Spirit, sa ating paksa, to replete with the Spirit. So ano ang pinapakita mga kapatid ng mga bagay na ito? Marami pwedeng tingnan, no? Sa part na ito, yung salitang filled with the Spirit. Ang ilang mga bagay is, ang isang Kristiyano ay dapat maranasan ang pagpupuno sa Espiritu ng Diyos. So, ibig sabihin, walang sino man sa atin dito, if you are a believer of Christ, if you believe in Christ, baptized in His name, hindi pwedeng hindi mo maranasan ang pagpupuno. So, sa isang Kristiyano ay kailangan maranasan natin ang pag-feel, ang pagpupuno, or sa mga Kristiyano na bautismo sa pangalan ng Panginoong Hesus, ay kailangan mo maranasan ang tinatawag na pag-level up ng pagkilos ng Espiritu ng Diyos. Pag-level up or pagpaparnis. Kaya nga kung babalikan lagi natin yung salitang let's go unto perfection, ay bahagi yan sa pagkilos ng Espiritu. Hindi tayo lalago in spirit without the work of the Spirit. Kaya kung tayo ay kulang sa karanasan sa Espiritu ng Diyos, hindi nakakapagtaka, may mga bata pa rin na believer. Kahit tumagal na ng 40 years sa ministry, 30, 20, 10 years. Kaya nga nakakalungkot kung ikaw ay matagal na, kasama ka sa na-establish sa iglesia, sa ministry, way back sa GMA. Nandiyan ang iba pa ng mga kapatid natin na nandun, naka-witness, na nagpapasimula ang ministry. So kung tayo ay gano'n nakatagal na naglilingkod sa Diyos at wala pa rin tayong karanasan sa maraming bagay, tayo ay nagkukulang sa pag-level up or kinakapos tayo sa mga gawa ng Espiritu. I-quote ko lang ulit, sabi nga ng ating elder last Wednesday, hindi nagkukulang ang Espiritu. Ito ay buo or ito ay gumagawa ng may kabuuan.
Hindi nagkukulang ang Espiritu ng Diyos. Tayo ang nagkukulang sa gawa ng Espiritu. Kaya hindi tayo makapaglingkod ng maayos. Sa mga panahon nakalipas ay karanasan ng bawat isa yan, karanasan natin lahat yan, na dumating sa point na tayo ay tila naging bata pa rin sa mga gawa ng Diyos, sa kabila na tayo ay matagal na sa gawain, sa ministry, matagal na tayong nabautismuhan, baptize sa pangalan ng Panginoon. Pero bakit mayroong mga sabi nga ng Panginoon, may mga nauuna, nauli, may mga nauli na nauuna? It is because hindi natin binibigyan ng atensyon ang gawa ng Espiritu Santo sa buhay ng bawat isa. At malaki ang kinalaman dyan ng ating binasa na teksto. To be filled with the Spirit or to replete. To replete with the Spirit. Mayroong tinatawag na pagpupuno. At alam niyo ba, ang pagpupuno na ito ay mayroong tatlong bagay na akin napansin. Una, ito may kinalaman sa paggamit ng Diyos sa isang believer. Ikalawa, ito ay mayroong kinalaman sa paglakad sa kalooban ng Diyos. Mamaya titingnan natin, no? Una, may kinalaman sa paggamit ng Diyos sa isang mananampalataya. Ikalawa, mayroong kinalaman sa paglakad sa kalooban ng Diyos na may karunungan. So, yun ang binasa natin kayo sa Ephesians. Ikatlo, may kinalaman ito sa paglalagay ng Diyos sa ministry, sa isang pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. So, mahalaga mga kapatid na maranasan ito na lahat. Whether ikaw ay called to minister or anumang bahagi ng iyong pagkatawag sa Panginoon, mahalaga na ikaw ay may karanasan sa field o pagpipild, pagpupuno, pag-replete ng Diyos, pag-level up ng karunungan ng Diyos mula sa iyo upang ikaw ay dalhin ng Diyos sa isang mainam na kalagayan. Pagtawag, position, or ikaw ay makalakad sa kalooban ng Diyos, malaki ang bahagi ng pagpupuno ng Espiritu ng Diyos. So ilang scripture na ating titingnan sa Exodus chapter 28. Huwag natin, mga kapatid, maliitin ang bahagi na ito. Because lahat tayo ay baptized in Jesus' name. May edad man tayo o mga kabataan, you must be filled with the Spirit. Kailangan mo maranasan ang pagpupuno. Ano man ang uri ng pagkatawag meron tayo, ano man bahagi natin ginagalawan. Kaya tingnan niyo, sa ministry, hindi tayo pwedeng maglagay ng isang bahagi na kulang sa wisdom. Hindi ang Diyos naglalagay, nagsaset ng order. Diakono, elders, tagapagturo, exhorter, tagapangasiwa, administration, pag-aalaga sa ministry, pangasiwa, pag-oversee, mga taga-awit, mga taga-tugtog, you must be filled with the Spirit. Hindi ka pwedeng manatili as a young child. Sabi nga ni Pablo, kapag tayo ay lumalaki na, iniiwan natin ang mga childish things. At tayo ay tumutungo sa perfection. Katuwang ang Espiritu ng Diyos, ang buhay mo ay dadalhin into perfection. So walang anak ng Diyos ang mananatiling bata in spirit. Child in wisdom, child in understanding. Kaya nga, it's about time na lumago tayo in spirit at malaki ang ginagampanan ng pagpupuno ng Espiritu ng Diyos upang tayo ay hindi na maging bata pa sa lahat ng bagay. Di ba? Isang very common na halimbawa sa isang bata na natural. Di ba? May mga anak dito. Lahat naman tayo nakaranas niyan. Maging bata. Matampuhin ay isa sa mga sign ng isang bata. Diba? Madali siyang magdamdam, madali siyang madala ng mga sitwasyon.
Iyakin siya, bata iyakin. Madali siyang magtampo kapag may naagaw na laruan, iiyak. Mag-tantrums. That's a child. Naranasan ko yan nung ako ay bata pa. Sa GMA kami nakatira. Natatawa nga yung mga anak ko pag ginikwento ko ito. Dahil nag-tantrums ako noon. Kapag aming tiyahin, si Auntie Yoyi, ay nagbabakasyon, pupunta ng GMA noon. Because kabataan, lumalaki na, siguro mga 8, 9, 10 years old. Gusto ko makapunta sa bahay nila sa Quezon City. So pag si Auntie Yoyi napasyal sa GMA, pag sila uuwi na, iiyakan ko si tatay. Gusto kong sumama, gusto kong pumunta doon, gusto kong sumama sa bakasyon or pumunta sa kanila. At natatawa yung aking mga dahil kinikwento ko, talaga nakaupo ako sa sahig, naglulupasay. So, child bata So, ganoon ang bata. Pero hindi ka pwedeng manatili na nagtatantrums habang panahon. Hindi ka pwedeng manatili na madali, ang puso mo ay madali pa rin magdamdam, pag hindi na pagbigyan, madali ka pa rin magtampo. Kaya kailangan mo mapuno ng Espiritu. Upang ikaw ay makalakad sa kalooban ng Diyos at eventually, ikaw ay magamit ng Diyos. Ano man ang purpose ng Diyos sa buhay mo. Exodus chapter 20, tingnan natin. Dito isang magandang halimbawa pinapakita. Mag-uusapan ang filled with the Spirit, ito'y may kinalaman sa paggamit ng Diyos. So, hindi po gagamit ang Diyos nang hindi po puno ng karanasan sa Espiritu. Verse 1, And thou shalt speak unto all that are wise-hearted, whom I have filled with the Spirit, Exodus 28, verse 1, that they may make Aaron's garments to consecrate him, that he may minister unto me in the priest office. So, tumatawag ang Diyos ng mga bahagi ng mga gumagawa para sa kasuotan ng high priest. And could you imagine, ang sinabi ng talata, itong mga taong ito ay filled with the spirit of wisdom. So, hindi sila tinawag ng Diyos or makabahagi or gumawa para sa bagay na yan, para manahi or ang mga bagay na pwedeng gawin sa garments ng mga high priest without being filled with the spirit of wisdom. So, hindi pwedeng, parang ganito, hindi pwedeng mag-volunteer na lang basta-basta. Moses, magaling ako magtahi. I have a knowledge para magtahi. Pwedeng ganun, pwedeng ikaw ay mayroong skill. Pero kung hindi ka filled with the spirit of wisdom, hindi ka pwedeng ilagay ng Diyos sa ganung uri ng ministry. So ito yung pinapakita mga kapatid na being filled with the Spirit, to replete with the Spirit, yung pagpupuno sa Espiritu ay may kinalaman kapag ang Diyos ay mayroong purpose or mayroon siyang paggamit na gagawin sa sino man sa kaniyang mga banal. So ibig sabihin, bago mo maabot yung position na ito, dito sa binasa natin, no? Mga tagapagtahi, tagagawa ng mga garments na susutin ng mga high priest, hindi ka pwedeng isang walang karanasan sa, of course, sa kalooban ng Diyos, sa salita ng Diyos, sa ordinances ng salita ng Diyos. Dahil kapag ikaw ay gumawa sa ministry without wisdom, ang mangyari niyan ay magkakaroon lamang ng maaring hindi maayos na progress along the way. Baka mamaya, isa panahon na ikaw ay nagtatahi ng damit ni Aaron. Diba? Madalas ka magreklamo, puro break time ang nasa isip mo. Ang tagal naman ng break time. Diba? Ano to? Puro na lang overtime, pero wala increase. Marami kang reklamo. Ano ba yan? Yung mga kasama ko, ganito, ganon. Marami kang reaction na hindi maayos. So, hindi magiging mabuti. So, pinapakita ko lang halimbawa, no? Because pinapakita dyan sa Exodus chapter 28 na mahalaga ang pinupuno ng Espiritu ng Diyos kung pag-uusapan ay ang paggamit ng Diyos sa ministry. At sa uling mga araw na ito, ako'y sumasampalataya na ang Diyos ay gagamit ng isang iglesia na filled with the Spirit. Na ang iglesyang ito ay pupunuin ng Diyos habang pa-close
ang panahon sa huling mga araw, palapit ng palapit ang pagparito ng ating Panginoon, ang church ay dapat pinupuno na ng iba't ibang karanasan sa Espiritu ng Diyos. Dapat ngayon ay meron ng level up ang iyong pananampalataya, ang iyong paglakad sa Espiritu. Exodus chapter 31. Now, ano naman sabi dito? The Lord spoke to Moses saying, See, I have called by name Bezalel, the son of Uri, the son of Hur, of the tribe of Judah. Verse 3, And I have filled him with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge, and in all kinds of craftsmanship, to create artistic designs for work in gold, in silver, and in bronze, and in the cutting of stones for settings, and in the carving of wood, so that he may work in all kinds of craftsmanship. Sa mga panahon na ito ay, kung hindi ako nagkakamali, hindi ko na na-check ang background, ito yung panahon na itinatayo ang tabernacle. So kung hindi ako nagkakamali, that was the purpose. Na ang Diyos ay tumawag ng mga bahagi sa pagbibuild ng tabernacle, sa paggawa ng bawat bahagi ng tabernacle. At kung inyong papansinin, ay pinakita ulit doon sa scripture na binasa ng Exodus chapter 31 na mahalaga sa Diyos ang mayroong karanasan sa pagpupuno with the Spirit of God in wisdom, in understanding, in knowledge. Ibig sabihin, hindi ang Diyos maglalagay or gagamit sa isang tao, sa isang individual, kung hindi siya nakaranas ng pagpupuno sa Espiritu. And very specific, in the Spirit of God, in wisdom, in understanding, in knowledge. So lahat ito ay, kumbaga, ay parang nire-require or requirements or nire-require ng Diyos. Hindi madali ang paggawa sa ministry. Kailangan mo munang ibigay ang sarili mo sa Diyos. Sa case natin, kung hindi tayo nabautismuhan sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus at hindi tayo na ipanganak sa kaharian ng Diyos, hindi po tayo makakagawa sa ministry ng Panginoon. Otherwise, tayo ay mga tatawagin lamang ng mga parang hypocrites o mga mapagkunwari ng mga bahagi sa ministry. So, ganun pinapakita ng Scripture. Kung gaano kahalaga ang tinatawag na filled with the Spirit in wisdom. At kung mahalaga noon ang pagpupuspos sa Espiritu ng karunungan, gaano pa kaya sa ating panahon? Dahil sa ating panahon, nag-level up na rin ang kasalanan, kailangan mag-level up din ang karanasan ng mga anak ng Diyos. Ibig sabihin, hindi pwedeng ikaw ay lagi na lamang overcomer o na-overcome, na nalalampasan or na pagtatagumpayan ng sanlibutan. Kailangan mo, kapatid, mag-level up sa pananampalataya. Kailangan mo ipakita sa sanlibutan na ang salita ay higit. Nakakahigit sa lahat ng bagay. Kahit gaano kalakas ang sanlibutan, higit na malakas ang salita ng Diyos. At kung tayo ay filled with the Spirit in wisdom, in understanding, in knowledge, hindi nakapagtaka na ang Diyos ay mayroong paggamit na ginagamit o mayroong paggamit na ginagawa sa buhay ng bawat isa. Whether ikaw ay matanda na, may gulang na, or kabataan. Kaya kahit tayo mga kabataan, ay bigyan natin ng panahon ang bagay na ito. Wag tayo masyado mag-focus bilang isang young people. Dahil kahit man tayo mga kabataan like David, who knows, walang kamalay-malay, maging kanyang mga magulang at kanyang mga kapatid, ang Diyos pala ay may pagtawag, may paggamit na gagamitin sa batang ito na si David, na isang araw ay kanyang iluluklok sa kaharian ng Israel. Pero hindi naging madali sa buhay ni David, as we know. Now, pagdating sa Book of Acts, punta natin, ay pinapakita dito na pagiging filled with the Spirit also means that God will use
will use you in His kingdom. Like sa mga nabasa natin sa lumatipan sa Exodus. Because here in book of Acts chapter 2, sabi sa verse 1, and the day of Pentecost was fully come. When the day of Pentecost was fully come, they were all with one accord in one place. And suddenly there came a sound from heaven as of a rushing mighty wind. And sabi diyan, it filled all the house where they were sitting. So lahat na nandun sa upper room, doon sa araw ng Pentecost, sila ay nakaranas sa pagpupuno ng Espiritu ng Diyos na katulad sa rushing mighty winds. So kung paano man ito na naranasan nila, hindi natin masyado kaya describe. Pero imagine niyo na lang kung paano kumilos ang Espiritu ng Diyos like a mighty rushing wind na ang buong paligid ay posibleng niyayanig habang dumadaan ang isang malakas na hangin. 'Di ba? Sabi ng Panginoon, maghintay kayo sa Jerusalem at sa panahon na 'yon ay inyong tatanggapin ang promise. While sitting, sabi sa Scripture, in one accord. Kaya mahalaga din na mayroon tayong isang tali ng salita ng Diyos, tali ng pag-ibig sa iglesia para iparanas ng Diyos ang isang pagkilos like a rushing mighty wind. Ibig sabihin, hindi ito ordinaryong pagkilos ng hangin. Ito ay mayroong isang extraordinary, hallelujah, dahil yan ay pagpupuno na. Ibig sabihin, ito na ang fulfillment ng promise. Sitting, praying, expecting, with anticipation sa promise of God. And like a mighty rushing wind, kumilos ang Espiritu ng Diyos. At anong sabi dyan? And there appeared unto them cloven tongues, verse 3, like as of fire. And it sat upon each of them, and they were all filled. Sabi dyan, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo, filled with the Holy Ghost, and began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So, pwede ito mangyari on the spot. Ibig sabihin, as the Lord wanted it to do. Of course, lahat naman ng bagay ay sinasabi natin na kapag ito ay sa Diyos, ito ay kalooban ng Diyos. Amen po ba mga kapatid? Kaya nga sabi one time natin, Pastor Joel, di ba? Kapag sinasabi natin, kapag tayo ay naimbitahan, Brad, sis, tawag niyan, kailan ka ulit babalik sa fellowship? At ang reply, kapag ang reply ay, saan lang, pagkalooban ng Diyos. Ang pag-attend niya sa gawain ay will of God. Whether you like it or not, ibig sabihin, ito'y kalooban ng Diyos. At kung ikaw ay umaayaw, ibig sabihin, hindi ang Diyos, hindi ang salita ang nababago, kundi ikaw ang nagbabago sa salita ng Diyos. Ayaw mong bumalik o dumalo or makibahagi because maaaring hindi ka pa ready or maaaring marami pang bigat dumadagan sa iyo. Pero ang pagpunta sa fellowship ay isang kalooban ng Diyos, isang bahagi ng kalooban ng Diyos na hindi dapat natin talikuran. So as they were all, sabi dyan, they were all filled. So nang sila ay puspusin ng Diyos, sabihin natin, on the spot ay ginawa ito ng Diyos. Ibig sabihin, pinaranas sila na hindi birong karanasan in the Spirit, na mayroong itong tinatawag na pagpupuno ng biyaya, ng karunungan, ng kaalaman na mula sa Diyos. Hindi ko to tinitingnan as, like kapag tayo ay nag-praise and worship, na tayo ay minsan ay, hindi naman mali, no? Hindi ko sasabing mali, na minsan tayo ay umihiyaw na malakas, sumisigaw sa Diyos, ay hindi po yun ang ibig sabihin na you are being filled. Yun ay expression lamang ng kagalakan. Pero ang pagpupuno ay may kinalaman sa karunungan na dumarating mula sa Diyos.
Kaya nga nang to'y mangyari doon sa upper room, ang sabi diyan, they began to speak with other tongues as the Spirit gave them utterance. So alam natin ang history sa Book of Acts. When Peter became, tawag niyan, naging matapang siya to speak, to preach the gospel noong mga unang panahon ng Panginoon, kasama pa nila, ay kinakitaan si Peter ng karuwagan, kahinaan sa laman. Pero nang siya ay punuin ng Espiritu ng Diyos ng karunungan, siya ay pinatapang ng Espiritu ng Diyos. Hindi na siya nahiya, hindi na siya nahihiya, tumayo sa harap ng mga tao, at ang mga taong ito na filled with the Holy Ghost ay ginamit to speak. Kaya nga sabi doon ng mga tao doon sa panahon ng Book of Acts, ng pag-outpouring ng Espiritu ng Diyos, yung mga namamasyal doon, yung mga pumaroon sa Jerusalem, sa iba't ibang mga lugar, ay kanilang narinig ang kanilang mga lengguwahe na sinasalita ng mga tumanggap ng Espiritu ng Diyos. Na binanggit doon, these are the wonderful things of God. Testified by these men. So ano pinapakita dyan? To be filled with the Spirit is also means you are filled with power. So kung hindi pa tayo nakakaranas ng kapangyarihan mula sa Diyos, ang kapangyarihan na ito ay strength, lakas, para gawin ang kalooban ng Diyos. And without it, hindi ka makakalakad in the will of God. Hindi mo rin pwedeng piliting gawin dahil merong Espiritu na tutulong sa iyo para gawin ang kalooban ng Diyos. When the Spirit of truth comes, He will guide the church, the people of God, men and women, ng mga anak ng Diyos, dadalhin ka ng Spirit of truth sa buong katotohanan. Hindi mo pwedeng sabihin, alam ko na ang scripture, itong sabi ng Diyos, itong sabi ng salita ng Diyos. Kung ang buhay mo naman ay hindi nagre-reflect ang truth, ito ay sabi mo lang without the guidance of the Holy Ghost. Kaya mahalaga mga kapatid, ang pagpupuno ng Espiritu ng Diyos ay pinapakita rin sa atin ng Scripture, ikaw na pinupuno ng Espiritu ng Diyos o napupuspos sa Espiritu ng Diyos ay pinupuno rin ng kapangyarihan. So that is what the Book of Acts chapter 1 verse 8 says, that you shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you. So anong ginawa nito? Nang sila'y punuin, puspusin ng Espiritu ng Diyos in wisdom. Sabi diyan, you shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in all Judea, in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, ang pinapakita dito mga kapatid is, ang Espiritu ng Diyos, kapag ito'y dumating sa isang anak ng Diyos, na binautismuhan sa pangalan ng Panginoong Yesus. Because that's the, tawag niyan, yun yung pinaka-formula. Hindi ka pwedeng tatanggap ng Espiritu Santo without baptizing in Jesus' name. Because Jesus din nagsabi niya, sa aking pangalan ay tatanggapin ninyo ang pangako. Yun yung lamang hanapin, no? Kinuot ko lang. I think sa Book of John. Nasa mamagit sa kanyang pangalan ay ating tatanggapin ang Espiritu Santo ang pangako. So without baptizing in Jesus' name, hindi mo tatanggapin ang pangako. So hindi ka rin mapupuspos ng Espiritu ng Diyos at hindi ka rin makaranas ng iba't ibang karanasan ng gawa ng Diyos sa buhay mo. At yun dahilan na sabi nga sa inyo kanina, hindi na ito masyadong binibigyan ng pansin ng marami sa ating panahon. At kahit nga siguro ang Papa na sa Roma ay never nag-preach ng tungkol sa bagay nito, paano siya magtuturo kung wala rin siyang karanasan personally sa baptism of the Holy Ghost? At yun natin makikita na marami na talagang lumayo o malayo, tumalikod, bahagi ng tinatawag na great apostasy sa ating panahon, na even ang mga Kristiyano na sabi natin kapatid Barbanham, na halos hairline lang ang pagitan. Pero so magitan ng baptism of the Holy Ghost or pag-fill ng Espiritu Santo ay makikita mo pa rin ang pagkakaiba ng tunay na Kristiyano sa mga hindi tunay na mga Kristiyano. So may kinalaman yung alin?
yung karanasan at paggamit ng Diyos. When the Holy Ghost come, you shall receive power. And that's also a promise. Kalakip ng pagsagana ng gawa ng Espiritu Santo ay ang kapangyarihan. Kapangyarihan para gawin ang kalooban ng Diyos. Para ikaw ay magamit, ano man ang purpose ng calling sa iyo, ang Diyos ay makagawa ng mga dakilang bagay sa magitan ng ministry na ibinigay sa iyo or pagkatawag sa iyo. At hindi mangyari yan without the filling of the Holy Spirit. I-quote ko lang ito mga kapatid. Isang bahagi ng preaching ng prophet. Because binigyan ko ng pansin, to replete with the Spirit, yung pagpupuno na ito ay hindi po walang kabuluhan, kundi ito ay may bahagi ng paggamit ng Diyos. Ang sabi natin kapatid Barba namin, I pray that you'll purge that gift that's in them. If they're preachers, make them better preachers. If they're evangelists, make them better evangelists. Or any ministry. Kung kayo man ay musician, I pray the Lord make you a better musician. My. Hindi ka lang basta tumutungtong sa iglesia, ikaw ay pinupuno ng karanasan na mula sa Diyos. You become a better musician. Hindi ka na yung dating musician na matampuhin, matamdamin, or mga bagay na nakainaan sa laman. Meron ng pagla-level up in spirit. May paglago sa wisdom and knowledge. May paglago sa kung paano niyo ayusin pag may mga misunderstanding, may mga pagkakaiba sa isa't isa, may mga hindi pagkakaunawaan, kaya nang i-handle because nagle-level up ang karanasan sa Espiritu. At ang Espiritu ay hindi kaguluhan, kundi kapayapaan. That's why mahalaga sa atin ang pagpupuspos ng Espiritu ng Diyos. Mahalaga sa church, lalo na sa mga may pagkatawag. Lalo na sa mga may bahagi sa ministry. Sabi ng prophet, if they're teachers, make them better teachers. Mag-level up naman tayo. Kung tayo ay noon ay kaya magturo, pero kapag tayo nagtuturo, para nauubos yung ating PC ng ating patience. Pag ayaw makinig, busy na busy tayo. Pero dahil may paglago in spirits, nag-level up, ngayon, ikaw ay isang guro na mayroong tinatawag na mas higit na karanasan. If they're teachers, make them a better teachers. No, mga guro dito, Sunday school lalo na. Mga bata, na minsan ay totoong mahirap pasunurin. Kaya nga sabi sa inyo last Sunday, huwag natin ibigay sa mga Sunday school teachers natin ang buong, tawag niyan, buong paglalagak ng panahon para sila ay madiscipline. Pag-uwi sa mga bahay, mga magulang, napakalaki ng inyong bahagi sa pag-discipline. Pag ang mga teachers ay hirap silang pasunurin, there's something wrong. Dahil sa bahay, ang bata mahirap pasunurin ng magulang. See? Kaya pagdating sa bagay nito, kailangan natin mag-level up, lumago, makaranas ng maraming karanasan para mangyari ang sabi ito sa bahagi ng prayer ni Barbanham. If they're pastors, make them better pastors. Sabi niya, God grant that they will be filled with the Spirit of God. And, binanggit doon sa kinukonek ng prophet sa Book of Acts na binasa natin, and will be energized by the great super vine. Kalakip ng pagpupuspos in spirit ay merong kapangyarihan. Ibig sabihin, kalakasan para gawin ang bahagi ng paggamit ng Diyos. Dahil hindi po madaling mapailalim sa paggamit ng Diyos. Sabi nga ni Pablo, hindi sa akin, hindi sa ating sarili, kundi sa Kanya na gumagawa sa atin. Hindi sa ating sariling lakas, kundi sa Kanya ng kalakasan na gumagawa sa ating kalooban, sa ating mga puso at kaluluwa na gumagawa sa magitan ng Espiritu ng Diyos. And will energize by the great super vine that
will give them life eternal and power to minister with. So ang pagpupuspos ng Espiritu ng Diyos sa Espiritu ng Diyos ay may purpose. Ibig sabihin, may layunin pala ito. Kapag ikaw ay gagamitin ng Diyos, kailangan mo maranasan munang mapuspos ng Espiritu ng Diyos. To power and power to minister with and to touch the needy world as it so needs today. So doon sa binasa natin kanina sa Exodus, ay pinakita ng Scripture na hindi madaling malagay sa paggamit ng Diyos. Ano man ang purpose ng Diyos. Kinakailangan mo maranasan ang pagpupuspos in spirit of wisdom para magampanan mo, magawa mo ng maayos at matagumpay ang pagtawag na ginagawa ng Diyos sa buhay mo. Otherwise, ang ministry ay magsasuffer ng maraming problema. Kaya nga pag kulang ang church ng wisdom, tamo, ang daming problema na nag-a-arise. Balik-balik ang mga problema. Paulit-ulit, di ba minsan? Kung nadidiscern ninyo ang mga panahon nakalipas sa ministry, kahit man sa panahon ng ating Pastor Franco before, ang mga problema ay pabalik-balik. Wala naman magawa ang mga magagawa because ang tayong parang lamang, ang aming bahagi lamang ay sabihin, salitain ang sabi ng Panginoon. Pero nasa atin ang pagtanggap, ang pagkain, ang pag-embrace, ang pagsampalataya sa salita ng Diyos. Ang tayong ginagawa ng kahit man si Moises noon, si Aaron, ang mga prophets noon, ang kanilang bahagi lamang is to speak the word. Salitain, this thus saith the Lord, ang sabi ng Panginoon, ito ang kalooban ng Diyos, ito ang ordinances, ito ang utos ng Diyos. Nasa bayan ang pagpapasya. Nasa inyo ang pagsasabi, yes, I believe, Lord. Yes, I will follow you, Lord. Nasa ating mga puso ang decision. But sometimes it's hard to decide kapag tayo ay kulang sa karanasan ng Espiritu ng Diyos. And that's why, ang sabi ni Pablo sa Galatians, akin na lamang i-quote. Sabi niya, walk in the Spirit. It is impossible na ikaw ay mapuspos sa Espiritu, sa karanasan, sa maraming gawa ng Diyos, kung hindi mo papahintulutan ng iyong sarili na ikaw ay lumakad in Spirit. Very, very fresh pa rin sa aking kaisipan ang mga pangaral ng ating Pastor Nonoy sa mga nakalipas na ilang beses ang binabanggit yung tinatawag na pag-yield in Spirit. Ibig sabihin, kung hindi mo pala gagawin ang pagbibigay ng iyong sarili sa Espiritu, hindi rin makakagawa ang Espiritu ng Diyos. Yun ang dahilan, maraming mga bata sa iglesia kulang sa karanasan sa Espiritu. Nabalikan natin ang Book of Acts. Tingnan niyo mga kapatid, ang pagpupuspos sa Espiritu ay kailangang mangyari sa kanila na gagamitin ng Diyos. At ito nangyari sa Acts chapter 6, nang ang mga apostles ay pumili ng 7 men. Ang sabi diyan, in those days when the number of the disciples was multiplying, there arose a complaint against the Hebrews by the Hellenists because their widows were neglected in the daily distribution. Then the 12 summoned the multitude of the disciples and said, it is not desirable that we should leave the word of God and serve the tables. So, dito ay nakita na yung pangailangan sa ministry. Na hindi pwedeng yung mga tagapagturo ng salita ng Diyos ay sila pa rin ang gagawa para tumulong sa mga pangailangan ng iglesia. So, merong kaya si Pablo nangaral, di ba, sa mga iba't ibang mga gifts sa iglesia, merong dapat administration sa loob ng iglesia. Merong overseer, may administration, may mga tagapangasiwa, may mga deacons, taga-ayos, taga-pamayapa ng mga gawain sa iglesia. So, lahat ito ay pinangyari ng Diyos. Kaya sa panahon na ito, ay pinakita na sa early days ng mga Kristiyano sa mga panahon na yon, ay pinakita na ang pangailangan sa ministry. At ang naging decision nila is, sabi diyan, therefore, verse 3, brethren, seek out from among you 7 men of good reputation. So una sa naging qualification ay mayroong mabuting reputasyon.
Sa Tagalog, mabuting katunayan or mayroong maayos na, sabihin pa natin, kumbaga sa ating panahon, ay record, background. Di sa mga nag-a-apply, di ba, ng trabaho, ay tinitingnan yung record, yung iyong moral, tawag niyan, sa school, good moral character. Sa isa sa mga requirements sa pag-enroll sa school, ay titingnan ang good moral character. So yun ay ginagawa ng tao para masala ang institution, ang mga maging bahagi ng institution ng isang school. Pero di ba, kahit naman sa ating panahon, mayroong pagpapasa ng requirements ng good moral character, hindi naman talaga nasasala, hindi naman talaga nasasala ang mga iba't ibang spirito na nandun sa mga estudyante dahil nga wala silang karanasan sa salita ng Diyos. So ang nakikita lang ay ang record na maaari sila naging maayos, pero yun ay mapapatunayan pa rin sa mga actual na panahon na sila ay nag-aaral. So as we know, wala namang school na perfecto. Halos lahat ng school ay nandyan ang mga kaguluhan. Kahit nandyan ang tinatawag na good moral character. So mapalad na lamang sila, ang mga anak ng Diyos, mga believer, na mga mag-aaral, na mga anak ng Diyos sa dahong ito. Na kung kayo ay merong karanasan sa Espiritu ng Diyos, yung pinapasa ninyong papel na good moral character ay hindi lamang nasa papel, yun ay karanasan ninyo. At kayo magiging halimbawa sa inyong mga paaralan na isa sa mga maayos. At dito ay pinapakita sa Book of Acts na ang ilalagay nila in position para mag-distribute ng mga needs sa church, sa ministry, ay mayroong tinatawag na good reputation. Pero hindi lamang yun. Kalakip niyan ay sabi diyan, full of the Holy Spirit and wisdom. You see? Whom we may appoint over this business, but, ang mga apostles, we will give ourselves continually to prayer, to the ministry of the word. So, tinan nyo, ang paggamit ng Diyos sa sino man na tatawagin in ministry, sino man ang ma-appoint or mapili, hindi basta-basta maglalagay. Kaya sabi ni Titus sa mga, di ba, yung mga binasa natin one time ng mga qualification ng deacons, hindi baguhan sa salita ng Diyos. Ibig sabihin, meron ka ng karanasan, meron ka ng natutunan, meron ka ng karunungan na tinanggap mula sa Diyos. Nagle-level up na ang iyong karanasan in spirit. Hindi ka na yung tao na madaling masaktan, magdamdam sa iba't ibang mga situation, kaya mo nang i-handle. Kaya mo nang kontrolin ang iyong pagiging mainit na ulo. You see? Paano mangyari yan? Kapag mayroong pagpupuno sa Espiritu ng karunungan, hindi ng tao, kundi karunungan na mula sa Diyos. The fact na ito ay ginawa ng Diyos sa early Christian at ito ay bahagi ng pag-distribute ng mga material na bagay, pagtulong sa mga mahinang bagay ng iglesia na ngailangan pa rin ng maraming karanasan sa Espiritu. So gaano na kapag tayo ay nag-handle ng Word of God, nagturo ng aral, diakono, kaya sabi ni Pablo, dapat ang mga diakono up to teach. Mga diakono natin, dapat meron kayong kakayahan para magturo. Amen po ba mga kapatid? Ibig sabihin, hindi kayo salat sa karunungan. Kaya nga I would advise na hanggat meron tayong lakas, opportunity, yung mga pagkakatipon ng mga ministers meeting, samantalahin natin para mag-level up naman tayo sa karunungan ng Diyos. Para hindi tayo manatili, tayo ay isang diakono lamang na parang yung kahapon pa rin ay ganun pa rin ang ating naunawaan sa mga gawa ng Diyos. Kailangan natin lumago sa maraming mga bagay at mangyayari yan in the presence of the Spirit of God sa magitan ng pagpupuno ng Espiritu ng Diyos. At yun ang nangyayari sa Book of Acts chapter 6. So pinakita dyan ng mga apostles na hindi sila basta maglalagay ng mga gagamitin ng Diyos sa ministry without the experience of being replete in the Spirit. Yung mapupuno ka sa karanasan in wisdom. So napakahalaga niyan. Hindi natin hayaan na, of course, ang Diyos mismo ay hindi papayag na ang kanyang ministry ay mahaluan ng mga bagay na gawa lamang or decision lamang ng tao. Kaya hanggat maaari, ang ating mga pagpapasya ay lagi natin
ibinibigay sa salita ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo mangunguna sa mga plano ng Diyos. I just want to share lang, no, ang bagay na ito. Na kahit man sa maliit na bahagi ng ministry, kung tayo man ay mga Sunday school teachers, I think one time nabanggit ko na ito, no? Na hindi tayo manatili na tayo ay nababakuran lamang sa ganong level ng ating karunungan sa biyaya ng Diyos. Ibig sabihin, dapat meron din tayong paraan para mag-excel. Diba? Para mag-level up, para lumago naman sa karunungan by studying, by meditating the Word of God, by giving yourself, by yielding the Spirit, para ang Espiritu ng Diyos ay sumakop ng lubos sa iyo at ang Espiritu ng Diyos ang mag-control ng buhay mo at ikaw ay kanyang turuan, ikaw ay palakasin, ikaw ay nagdagan ng karunungan ng kaalaman mula sa Diyos hanggang sa makumpleto ka in spirit. Hanggang sa ang paggamit ng Diyos sa buhay mo ay maging isang makapangyarihan na paggamit ng Diyos. So hindi lang ito sa mga malaking ministry or malaking bahagi. Hindi lang ito sa fivefold ministry. Hindi lang ito sa mga exhorter, sa mga deacons and elders. Kahit man tayo ng mga tagapag-alaga ng iglesyang ito, ng church building, kailangan mo pa rin ng karanasan sa Espiritu ng Diyos. Now, balikan natin ang ating teksto. Ano pinapakita ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso? So, yun ang mga bagay ay na-share sa atin last Wednesday, so hindi ko babalikan yun. Ang gusto kong bigyan ay itong point, mga kapatid. To be filled with the Spirit ay mayroong kinalaman sa pag-equip ng Diyos sa atin ng wisdom. So ulitin ko, to be filled with the Spirit, yung tinatawag na to replete, ang mapuno kasama ang Espiritu ng Diyos, ay meron din siyang ibig sabihin na ikaw ay i-equip ng Diyos ng wisdom. So ang church, kung ang iglesyang ito ay nakaranas ng feeling, ng pagpupuno. Therefore, ang church ay nakaranas ng paglago, pag-level up in wisdom. So, hindi na natin babalikan ang mga karanasan before nang tayo ay bago pa lang sa gawain, bago sa ministry, bago sa pagkakilala sa Diyos, sa kalooban ng Diyos. Habang ikaw ay napupuspos, now ito ay sinasabi ko sa lahat, bata, matanda, kabataan, mga magulang, lahat tayo kailangan maranasan ng bagay na ito. Habang tayo ay napupuspos in spirit, ang wisdom ay pinalalago din ng Diyos. At kung nandyan ang wisdom, ang Diyos ay malayang gagamit sa iyo according to His purpose. Para mapulpil ng Diyos ang kanyang plano sa buhay natin sa uling mga araw. Anong plano ba ng Diyos sa buhay natin sa iglesia? Para dalhin ang mga sinners sa paanan ng Panginoon. At kung wala tayong sapat na karunungan kaalaman, hindi natin maaakay ang mga tao pabalik sa kalooban ng Diyos dahil tayo mismo ay kulang sa wisdom at tayo mismo ay nangailangan pa ng pag-akay. Kaya nga sabi ni Pablo, noon na dapat kayo ay, sa mga panahon na ito, ay mga guro na dapat. So you see? Kaya napakalaga sa atin ang pagpupuno ng Spirit ng Diyos. Kaya balikan natin ating teksto. Sabi ni Pablo, be careful how you walk. Yan. Gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, to replete with the Spirit. Ito'y pagpupuno ng wisdom. At kapag nandyan ang wisdom, tama ang iyong paglakad sa uling mga araw na ito. Kapag nandyan ang wisdom from above, ang knowledge mula sa Diyos, discipline ay magmamanifest sa iglesia. Ang pag-iingat sa iyong sarili na ikaw ay hindi ka madala, ma-influence ng mabagay sa liputan ay isang uri ng paggawa ng Espiritu ng Diyos, pagpupuno sa iyo ng wisdom. Kaya mong ingatan ang iyong sarili sa gitna ng napakasamang sanlibutan ito. Sabi dyan, ating tinan,
Be careful how you walk, not as unwise. So you see? Binagit na yan sa atin last Wednesday. Not as unwise people, but as wise. So, paano ba madadetermine ang mangmang, ang foolish sa uling mga araw? Kapag walang alam sa kalooban ng Diyos. Ganun lang po kasimple yan. Kapag hindi alam ang ABC ng Scripture, kapag hindi alam ang mga bagay na hinihula, lalo na sa uling mga araw, na ang oras, ang panahon ay napakaiksi na lamang. Any moment, ang Diyos, ang Panginoon ay pwede na niyang dalhin ang kanyang iglesia into glory, because ang panahon ay nagsasabi na ng lahat, sabi ng prophet, di ba? Ang lahat ng mga prophecies ay na-fulfill na sa huling mga araw. Ang pagkakaisa ng mga iglesia, ng mga simbahan sa ating panahon, tinatawag na World Council of Churches, ay nandito na sa ating present time, sa ating panahon. At ang panahon na sinabi ni Jesus, na hayaan ninyong magsipol, kusa ang damo at ang trigo ay nasa ating panahon na. At ang pag-iipon sa pansirang damo ay nangyayari na sa ating panahon. And who knows, yung lilitaw na next Pope sa limang araw, ay pwede natin sabihin na maaring ito na yung gagamitin ni Satanas para siya ay makagawa ng may kalakasan, kapangyarihan sa uling mga araw. Dati naisip natin baka ito na si Pope Francis, pero hindi pa pala. So namatay siya. Maaring ang mga next, mga susunod ay maaring ito na. Pero hindi natin sinasabi na ito na nga. Dahil maaring mamatay next year agad o ano man mangyari. Pero hindi pa rin maisatabi na ang Scripture ay it is happening sa huling mga araw. Ang isang reason is because ang marami sa ating panahon kulang na ng wisdom ng salita ng Diyos. Kaya ang sabi ni Pablo, huwag tayong lumakad not as a foolish, not as unwise, but as wise. Making the most of your time, redeeming the time, sa King James Version, because the days are evil. Therefore, do not be foolish, but understand what the will of the Lord is, and do not get drunk with wine, in which there is debauchery, or mayroong kaguluhan, nandiyan ang kaguluhan, but, sabi ni Pablo, be filled with the Spirit. So, ano pinapakita dyan? To replete with the Spirit, ay nagpapakita ito ng isang tanda na ikaw ay lumalakad sa gitna ng masamang sanlibutan, hindi katulad ng walang alam sa kalooban ng Diyos, kundi isang Kristiyano na wise, knows what is the will of God sa mga araw at hindi ka salat sa karunungan ng salita ng Diyos. At ito'y tinatawag ni Pablo na dapat nyo maranasan to be filled with the Spirit. So ano pinapakita dyan ni Pablo? Kapag ikaw ay puspos sa Espiritu ng Diyos, ikaw ay na-identified not as unwise sa uling mga araw, but wise, redeeming the time, sabi dyan, making use of the time, of your time, ibig sabihin, kapag ikaw ay puno ng karanasan in spirit, in wisdom of God, kaya mo at alam mo gamitin ng tama ang mga oras. Hindi ka magpapabaya ng mga sandali ng oras mo ay magugol sa kabuluhan, sa walang kabuluhan. Kaya nga sabi ng ating inawit kanina, araw-araw ako'y magpupuri sa iyo. Araw-araw ako'y sasamba sa iyo. Bawat sandali ng buhay ko, ako ay magluluwalhati. Ako ay magpapasalamat sa iyo. Hindi ba yun isang mabuting bagay na makita? As a child, hallelujah, being filled by the Holy Ghost, ay buong araw, panahon ng buhay niya. Wala siyang kayang gawin, kundi magbalik ng pasasalamat sa Diyos. Hallelujah. Buong panahon, oras, hallelujah, pagbangon, bago matulog, paggising, pagkakain, pag magtatrabaho, laging laman ng puso mo ay pag-ibig ng Diyos. Kagalakan sa Espiritu ng Diyos. Kapayapaan sa limang araw. Hallelujah, kapangyarihan, karanasan sa Espiritu ng Diyos. Hallelujah. At hindi ka na madaling ma-influence, madala ng mga bagay ng sanlibutan. Hallelujah. Kung ikaw ay young people, kaya mong bantayan ng sarili. Hallelujah. At lalakad ka ng may kaayusan sa gitna ng masamang panahon. At diyan nangyayari ang pagpupuspos ng Espiritu.
ang karunungan mula sa Diyos ay gumagawa sa iyo. Ngayon, kaya mong i-handle ang anumang oras ng buhay mo. Hindi mo ubusin ang iyong buhay. No, yung mga addict sa social media. Excuse me sa word, no, addict. Sabihin, wala nang panahon sa ibang mga bagay. Kapag ito yung panahon ng isang tao, puro na lamang social media. Tanda lamang na wala siyang karunungan na mula sa Diyos. Hindi niya kayang gamitin ang mga panahon na ito'y magamit sa paglilig sa Diyos. At marami sa ating panahon ang gugol, ang maraming panahon sa social media. Kaya ang Pilipinas ibinasagan na dati ay capital, ang sabi diyan, na masyadong, na tayo may hawak ng record ng pag-text, pag-send ng text, na capital, yun. Dahil ang mga Pilipino ay halos araw-araw nag-send. Noon pa yun yung mga text, paus pa yung text, wala pang social media. Pero dahil social media, naubos na ang panahon ng maraming panahon, ay naigugol sa pag-swipe, pag-browse ng social media. Pero gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid, kung kayo nakaranas ng pagpupuspos ng Espiritu ng Diyos, ibig sabihin nakaranas tayo ng pagpupuno sa wisdom, hindi mo hahayaang maubos ang oras mo sa mga bagay ng sanlibutan. Sino sa atin ng every moments of your life, you're praying, Panginoon, ingatan mo ang buhay ko. You're praying, Panginoon, bigyan mo pa ako ng kalakasan, bigyan mo pa ako ng inspirasyon, bigyan mo pa ako ng sapat na lakas para ako ay makalakad pa sa iyong salita, sa iyong kalooban. Sino sa atin ang may malalim na desire na para tayo ay punuin pa ng Diyos ng kalakasan, ng kapangyarihan, para mangyari, ang sinabi ni Pablo, be filled with the Spirit. Huwag kayong magtulad sa mga unwise, sa mga sanlibutan, kundi kayo ay lumakad ng maayos, disiplinado ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Kaya nga sabi sa inyo one time, di ba? Sa mga alaman ng kalsada, kung meron ba dyan unang sumusunod sa mga batas ng batas ng kalsada, walang iba kundi kayo ng mga anak ng Diyos na pinuno ng wisdom. Ibig sabihin, hindi tayo yung mga unang pasaway na laging, tawag niyan, nag-disregard sa mga traffic signs, sa mga, sino ba rito laging madalas mahuli ng beating the red lights? Mga maliit na bagay, pero kung ikaw ay may wisdom, hindi mo gagawin yan. You have to wait for your time. Dahil yan ay nire-reflect ng iyong puso sa harapan ng Diyos na ikaw ay marunong mag-antay sa tamang panahon. Diba? At alam niyo mga kapatid, just to share lang, no, totoo na mayroong paglago sa karunungan. At ito'y aking karanasan din personally. Dahil sa mga nakalipas sa mga panahon, sa aking pag-drive. 2002 na ako matuto mag-drive. 2002, so ilang taon na hanggang ngayon? 23 more than years, 24 years. Maraming bagay na natutunan. Dahil noon, hindi ko alam kung meron tayong ganito karanasan, no, na pinipilit ko rin unahan ang sino mang gustong mauna sa akin. Ibig sabihin, sa crossing halimbawa, kapag alam ko ako yung mayroong right of way, pipilitin ko yan. Hindi ko hayaan na ako yung maunahan ng sino man because I have the right of way. Pero sa biyaya ng Diyos, natutunan kong magbigay sa mga, sige, bahala kayo, mauna na kayo. Basta ako ay tatakbo lang sa kung ano yung binigay ng Panginoon sa akin. So, maraming bagay na pwedeng matutunan. Ibig sabihin, kung ano man tayo noon, ang ating mga karakter, ating mga ugali sa maraming mga bagay ay dapat nagle-level up. So para ma-fulfill yung filled with the Spirit, dapat nagle-level up ang ating wisdom, ang ating karunungan. Hindi na tayo noon yung mainitin na driver, tayo ay mahinahon na ng mga driver. Wow. Sabi nga nila, kung ganito lang yung mga driver sa daan, maayos ang buong kalsada. Walang mga road rage, walang mga away. Pero sino ang unang magpapakita niyan? Walang iba kundi ang mga pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. Sa ating mga namasada ng mga jeepney, di ba? Dapat hindi na tayo yung parang, isa sa talaga na parang minsan, no, excuse me sa word, no, kinainisan ko minsan, di ko alam sa mga brothers, yung mga jeep na nagbababa, nagsasakay sa gitna ng kalsada. At alam nyo na hindi yan tama, yan ay mali. Because you're obstructing ang mga sakyan na nasa likuran mo, hinaharangan mo.
At yan yung gaya ng maraming mga jeepney driver. At kapag ako ay nagkakaroon ng ganyang experience, binubusinahan ko. At one time, ay binabaan ko ng bintana. One time lang naman nangyari. At sabi ko, Brad, pakitabi naman dahil maluwag ang kalsada. So, ibig sabihin, tayo na mayroong pagpupuspos ng Espiritu ng Diyos, mayroong paglago in wisdom. Hindi tayo ang mauunang gagawa tawag niya, ng walang disiplina sa labas, kundi tayo ang mauunang gagawa ng maayos. Hindi lamang para sa tao, kundi para sa harapan ng Diyos, sa harapan ng salita ng Diyos. Kaya pinapakita dyan ni Pablo is, ito yung gawa, ito yung buhay na ating pinapakita sa labas. Kaya ang sabi dyan, making the most of your time because the days are evil. At kung tayo ay tinuturuan to be filled with the Spirit, ibig sabihin, mayroong wisdom na mula sa Diyos ang magtuturo sa atin para tayo ay maging mga disiplinadong mga tao o mga anak ng Diyos sa loob at labas ng gawain ng Panginoon. So, hindi lang tayo sa iglesia, sa loob ng iglesia, disiplinado hanggang sa labas. Di ba? Lahat ng mga batas na pwedeng i-consider natin para sa kaayusan ng sambayan, sa kaayusan ng community. At alam nyo, itong mga simple mga bagay ay malaki ang epekto sa community, to be specific. Dahil alam nyo mga kapatid, ilang beses ako nakapanood ng mga videos na may kinalaman sa progress ng Japan. At kung gaano kadisiplina ang mga tao sa Japan, ay ganoon makikita ang isang maayos na community. One time, kahit si Brother Samuel na nag-testify, nung siya ay first time abroad sa Japan, way back 2002. 2004, I think, pagbalik niya, ay marami siyang na-share na kwento na ganito sa Japan. At sa Japan, mga kapatid, alam niyo ba, na kahit looban ng mga daan, ay nilalagyan nila ng tawag niya, ng flyover, na tawiran ng mga tao. Ano yun hindi siya crowded. Sabi natin, probinsya, pero ang mga tao ay hindi tumatawid kung saan-saan. Tumatawid sila sa tamang tawiran. So, ganun sila kadisiplina. Hindi sila mga tao na taking for granted na wala naman sasakyan. Sa tabi tayo dito. So, what I mean is, kapag nandiyan ang tama na wisdom, mayroong tama na progress. At kung sa iglesia ay may tama at may paglago in wisdom, ang iglesia ay may tama na progress sa harapan ng Diyos. At yun yung ating pinapaksa, to replete with the Spirit, ito ay isang tanda na ikaw ay lumalakad sa sanlibutan na mayroong karunungan na mula sa Diyos. At yun ang pinapakita ni Pablo. Be careful how you walk, not as unwise na mga tao, but as wise. So yung to replete with the Spirit, or mapuno kasama ang Espiritu, to be specific, mapuno in wisdom or karunungan, it is a sign na ikaw ay mayroon kang kakayahan lumakad sa kalooban ng Diyos. Yes. Yung iniisip natin siguro marahil before na ang pagpupuno ng Diyos ay ang malakas na paghiyaw sa papuri at pagsamba. No. Ang pagpuspos ng Espiritu ng Diyos ay may kinalaman sa paglakad sa salita ng Diyos. Kapag ikaw ay napupuspos in spirit, mayroong paglago, may pag-level up ng wisdom. Mayroong tama na paglakad in spirit. Yun dahilan, ang iyong mga lakad ay hindi na kinatitisuran ng iba. Ang paglakad mo ay, sabi ni Pablo, nagpapatibay. Ang paglakad mo ay nagpapalakas. Kaya nga sabi ni Pablo, ang inyong mga salita ay dapat may biyaya. And the more wisdom mula sa Diyos, the more grace you speak. The more words sasabihin mo na mayroong biyaya, magpapatibay, magpapalakas sa mga hearer, sa mga nakakinig. So ano pinapakita dyan ni Pablo? Being wise is, you know how to redeem your time. So alam mo kung paano i-google ang mga panahon. Kung panahon para mag-meditate, at ito yung udyok ng Espiritu ng Diyos, then meditate in the Word.
praise and worship, kung ito yung udyok, ito yung pagsagana ng gawa ng Espiritu ng Diyos, then take time to sing, to praise, to worship. Kahit anong panahon, anong lugar. Di ba? Of course, wag lang dyan sa walang kaayusan. Baka naman mag-aawit kayo dyan sa gitna ng kalsada. Ibang bagay na yon. Pero kung kayo ay inudyukan ng Spirit para magpasalamat, mag-meditate, kahit sa tabing daan, ay hindi may iwasan luluha ang iyong mga mata para magpuri, magpasalamat sa Diyos because kung paano ang Diyos ay nagpala ng iyong lakad, ng iyong buhay. Kung paano ang Diyos ay nag-bless ng iyong sangbahayan. Kung paano ang Diyos ay nag-iingat araw-araw. Kung paano ang Diyos ay nagsusupply ng mga pangailangan. Kung paano ang Diyos ay nagsabi, walang imposible sa Diyos. Ang puso mo ay nandoon ng worship, pagsamba sa Diyos, pagbibigay, papuri sa Panginoon. So that's being wise. You know how to redeem your time. So ano pa pinapakita dyan ni Pablo? Kapag tayo ay filled with the Spirit, tayo ay nakakaunawa sa sakdal na kalooban ng Diyos. So yun yung pinapakita doon sa Ephesians chapter 5, verse 15. Therefore, verse 17, do not be foolish. Kung hindi ka foolish or mangmang, you are wise. Ibig po ba mga kapatid? At ang wisdom na ito ay mula sa Diyos na nagpupuno ng maraming kahangasan, sapat enough to know or to understand what the will of the Lord is. And that's why to be filled with the Spirit is to understand what the will of the Lord is. At yun dahilan kung bakit ang iba marahil ay hindi lumalago sa pagkaalam sa kalooban ng Diyos because hindi sila nakaranas ng pagkilos ng Espiritu. At yun sinasabi ni Pablo ng mga bata in spirit, child in spirit, child in wisdom, child in knowledge. Church, huwag kayong papayag sa kaaway na kayo ay ninanakawan ng karunungan dahil lamang sa mga pagpapabaya sa mga gawain ng Diyos. Kayo ay magpumilit. Be perseverant, sabi ni Pablo. Be diligent, hallelujah, sa paghawak sa inyong panampalataya, pagtayo sa kaligtasan ninyo. At siya may kinalaman sa pag-yield ng ating buhay, desiring to be filled with the Spirit of God. At alam niyo ba mga kapatid, malaking tulong ang fellowship para lahat tayo ay mapuspos sa Espiritu ng Diyos. Napakahalaga sa panahon na ito, sa mga panahon na ito, sa ating kinabubuhayan, gaano kahalaga ang fellowship, ang pagkakatipon na ginagawa ng mga banal. Dahil sa mga ganito pagkakataon, ang Diyos ay nagpupuno ng karunungan sa iglesia. Nagdadagdag ang Diyos. Kung tayo ay kulang, sabi nga ni James, manalangin, humingi sa Diyos, at ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay kaya niyang magkaloob. Hallelujah! Ang Diyos ay nagkakaloob. Ang Diyos ay hindi maramot ang Diyos. Ang Diyos ay nagbibigay ng karunungan sa iglesia. Hallelujah! So ano ba pinapakita ni Pablo dyan? So nabanggit ko na, to be filled in the Spirit is to understand the will. So kung tayo ay kulang sa pagpupuspos, kulang sa pag-level up, kulang sa pag-furnish, kulang sa ibang bahagi ng Scripture, minsan ay meron tayong mga favorite lamang na bahagi ng salita ng Diyos at yung iba ay ayaw natin tanggapin, ayaw natin kilalanin sa palatayanan. Yung dahilan, ang ating panampalataya ay mabagal ang paglago sa harapan ng Diyos. Ilang taon na ay bata pa rin, ilang taon na ay kulang pa rin sa karunungan kaalaman, hindi pa rin kayang magdesisyon by the grace of God, hallelujah. Para sa akin, if you are filled in wisdom, you are able to discern and to decide, kaya mo mag-decide by the grace of God na hindi ka malalayo sa salita ng Diyos. So that's grace, that is a feeling with the Spirit of God. Na ngayon ay meron ka ng kakayahan to discern, to decide na hindi ka na malalayo sa kalooban ng Diyos. So yung to be filled with the Spirit means, ibig sabihin, you are equipped also with wisdom. At kung nandyan ang wisdom, ang Diyos ay may paggamit sa iyo.
Kung wala itong mga kapatid, paano ang Diyos gagamit sa kanyang iglesia? Kung wala ang karunungan sa iglesia, paano natin itataguyod ang ministry? Kung ang mga tumatayo sa inyong harapan ay kulang ng wisdom, yet by the grace of God, ang Diyos ang nagkakaloob. Hindi sa ganang aming sarili, kundi may biyaya ang Diyos, may karunungan ang Diyos na ibinibigay sa iglesia. Ang Diyos ay may mga kaloob na iniwan. Hallelujah! Nandiyan ang iba't ibang bahagi to edify the church. Nandiyan ang bahagi ng exhortation, nandiyan ang preaching, nandiyan ang pagtuturo. Sabi ni Pablo, ang all scripture, ang buong kasulatan ay ginagamit ng Diyos para patibayin ang kanyang mga hirang, ang kanyang mga anak, ang kanyang iglesia. So, ganun kaalaga sa atin ang wisdom na mula sa Diyos. So, to be filled with the Spirit means to be filled with the wisdom. At tingnan nyo, balikan natin ang Galatians chapter 5 sa ilang mga sandali. So, madalas ay kinukote natin ang Galatians chapter 5, the fruit of the Spirit. Pero tingnan nyo kung paano nagle-level up ang ating karanasan sa Espiritu. Ang sabi dyan, but the fruit of the Spirit is love. Can you say amen to that, mga kapatid? So kapag mayroong feeling of the Holy Ghost, mayroong pagpupuno sa bunga. So nagle-level up ang pag-ibig ng Diyos. Yung noon, akala mo na pag-ibig ay basta ibigin mo yung sarili and you don't care for others. Pero mayroong level up, mayroong paglago. Ang pag-ibig na ito ay sumasagana. Ngayon ay natutunan mo lang ibigin ang iyong kapatid. Kahit minsan, marami na siyang ginawa sa iyo na parang hindi mabuti, maayos, ay naghahari ang pag-ibig. Amen po ba, mga kapatid? Kahit minsan harap-harapan na tayo sinasaktan, sinasadya o hindi, ang pag-ibig ay sumasagana. But the fruit of the Spirit is love, joy, ano pa? Peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Napagandang tingnan ang fruit of the Spirit dahil ang Diyos ay hindi naman nag-focus sa pag-ibig. Mayroong pagpupuspos na ginagawa ang Diyos sa iglesia. Nais ng Diyos ay hindi naman tayo, hallelujah, mapuno ng pag-ibig sa iglesia. Salamat, because the fruit of the Spirit ay hindi lamang love, but joy was there. Ibig sabihin, ang church ay hindi lang ito basta pag-iibigan sa isa't isa, which is the best thing na ginawa ng Diyos sa iglesia. Hallelujah, because ang lahat ay matatapos, ang pananampalataya at ang ano pa, sabi doon? Ano pa isang bahagi doon? Pero ang manatili ay ang pag-ibig. Faith, hope, ay pwedeng matapos or hindi na siya kumilos. Because sa eternity, hindi natin kailangan ng pag-asa because tayo ay pinuno ng pag-asa. Ang pananampalataya is the foundation of your faith, of your life as a believer. Pero pagdating sa pag-ibig, ito'y walang hanggang gawa ng Diyos. It will remain forever. Pero nang tingnan ni Pablo or ipakita ng Diyos kay Pablo, ang fruit of the Spirit, hindi lang pala siya magpupuno sa church ng pag-ibig, kundi ang iglesia ay sasamahan ng kagalakan. At the more na ang Diyos ay nagpupuspos in spirit, the more na ang joy. Nasaan ang kagalakan ng mga anak ng Diyos? Kapag nandyan ang salita ng Diyos, ang puso mo ay naggagalak. Hallelujah! Kapag nandyan ang praise, ang pag-awat, ang papuri, pagsamba, hindi ka tahimik sa iyong kalagayan, meron kang puso na naggagalak sa Diyos. Praising, worshiping, hallelujah, glorifying God sa lahat ng bagay na ginawa mo ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka papayag na hindi mo siya masamba at masambitan man lang ng papuri pa salamat. Gagawin mo lahat because ikaw ay pinupuspos ng Espiritu ng Diyos. Ang iyong buhay ay pinupuno ng mabuti mga bagay na mula sa Diyos. Joy, peace, long-suffering. Ano yan? Pagkukompleto. Ano yung isang meaning ng filled? To complete. To level out.
Kaya tinan nyo, ang buwan ng Espiritu ng Diyos ay mayroong tinatawag na ano? Be kind. Di ba? Ang biyaya ng Diyos ay tuturo sa church para tayo ay turuang maging mapagpahinuhod sa lahat ng bagay. Maging mapagpasalamat, sabi doon sa ating teksto, dahil ito'y kalooban ng Diyos, at kung walang pagpupuno ng Diyos sa buhay ninyo, hindi kayo matututong magpasalamat sa lahat ng bagay. Pero kung nagagawa mong bagay na yan, kahit man sa maliliit, ibig sabihin, meron ng pinupuno ang Diyos. Meron ng malakas na paggawa ang Diyos. Kaya mo nang tiisin ang maraming mga bagay. Kaya mo nang maging mapagpahinuhod sa maraming mga bagay. Kaya mo nang maging mabuti, maging kind sa lahat ng bagay. Kaya mo nang ipakita yung goodness na mula sa Diyos. Ano pa? Yung pagtatapat sa kapatid. Yung pagiging gentle. Hallelujah. Lahat ito ay kukumplituhin ng Espiritu ng Diyos. Because to be filled with the Spirit means, hallelujah, to level up or to be furnished or to be complete in all things. Kaya, huwag tayo masyadong magmalaki kung tayo ay nagmamahal naman sa kapatid. Pero kulang tayo sa pagtitiis. Huwag tayo masyadong magmalaki kung tayo ay nakagawa ng mabuti sa kapatid. You're kind, you're so good sa iba, pero kulang ka naman sa gentleness. Diba? Madali pa rin mag-ihit ang ulo, magalit, at ano pa mga bagay na nawawala tayo sa ayos. Pero kung pag-level up ninyo, kung ang pagpupuspos ng Espiritu ng Diyos ay nangyayari sa inyo, magle-level up ang inyong kalagayan. Ibig sabihin, pasaganain ng Diyos ang biyaya. Magiging smooth ang pagkilos, magiging malaya ang galaw ng Espiritu ng Diyos, ang pagtuturo ay magiging maayos sa iglesia, ang pagpapaalala ay hindi na mabigat sa iglesia. Naalala ko one time, sabi ng isang brother, Pastor, naging mabigat ang aking puso because nang marinig ko ang pangaral mo. Dahil siya ay nasa kalagayang mahina. Ang sabi niya, mahina na nga ako, makakarinig pa ako ng ganyang mga salita. Who knows? Ang Diyos ang nangungusap sa iglesia at ang mga lingkod ay wala silang intensyon para ang mahina ay lalong pahinain, kundi ang salita ay magpalakas mga sa iyo. Kung bakit tayo minsan madamdamin because kulang nga tayo sa pagpupuspos sa mga karanasan sa Espiritu ng Diyos. Ang nakikita lamang natin ay yung negatibong bagay out of those words. Pero kung tama ang ating spirit at sagana ang biyaya at paglago, nag-level up na, ang makikita mo ay biyaya ng Diyos. Kapag ang Diyos ay nagtutulong, nagsasaway, ang makikita mo, pag-ibig yan ng Diyos sa buhay ko. Ganyan akong kamahal ng aking Diyos. Ganyan ang Diyos kabuti sa akin. Hallelujah! Sa halip na tayo ay magdadamdam, Pastor, nasaktan ako. No. Sabi ko nga, hindi ko naman alam ang kalagayan mo. Paano ako magsasaway para sa iyo? Because ang salita ng Diyos ay sabi niya sa iglesia, at ang Diyos nakakaalam kung sino rito ang nangailangan ng salita ng Diyos. You see? Sa halip na mag-isip tayo minsan, ay, si brother yun. Sa halip na minsan isipin natin, ako na naman. Isipin mo lagi ang Diyos ay nangungusap, may inaabot ang Diyos. May tinuturuan ang Diyos. Mayroong gustong punuin ang Diyos. Mayroong ditong gustong puspusin ang Diyos. Hallelujah! Mayroong ditong gustong turuan ang Diyos para siya ay masanay, para siya hindi na maging tahimik sa pagpupuli sa Diyos. Dahil ang pagiging tahimik ay tanda yan na wala tayong karanasan sa Diyos. Pero sabi doon, tuloy natin sa ating magtatapos. Wala ng oras. Ano sabi sa ating text? Tuloy natin. Because kasama dyan ang pagpupuno na sa Espiritu, you will be learned to worship the Lord. Speaking to one another in psalms. Palalaguin ang church in psalms, in hymns, and spiritual songs. Hallelujah! Ang bawat isa ay bibigyan ng lakas to speak, to praise, to say, Amen, Lord, sa iyong salita. Hallelujah! Para sabihin ng Diyos, para sabihin, O Diyos, ikaw ay mabuti, para ikaw ay maglaan ng panahon to express ang iyong kagalakan sa Diyos. Sad to say, marami ang umuwi sa mga bahay na parang walang nangyari sa inyong pananampalataya. Because kapag tayo ay nasa fellowship, dapat ating tawag niyan, i-grants ang opportunity
This is the right moment, the right place. The very time na pwede tayong maging malaya, sumamba sa Diyos, at hindi maging tahimik. Church, hanggang kailan tayo magiging tamimi sa pagpupuri sa Diyos? Hanggang kailan tayo hindi masanay na itaas man lang ang ating kamay? Kung tayo ay hinipo ng mensahe ng awit, why not raise your right hand, left hand, right hand? You're so good unto me, Lord. Ilang beses ko lang in-encourage kahit man ang ating mga musician, huwag tayo maging tahimik sa ating kinaupuan. Express your joy. If you're being touched by the word, being touched by the singing, by the music. Sa halip na minsan, oras ng worship ay kinakalikot natin yung gitara. Inaayos pa natin, marami pa tayong ginagawa. Why not praising the Lord? Worshiping the Lord? Why not ibigay natin yung buhay? Yes, binibigay mo na sa ministry because you're a musician, you're a singer. Pero hanggang kailan tayo magiging tahimik, hindi tayo malaya na magbigay puri sa Diyos. You see? So bahagi dyan, kung ikaw ay, so to replete with the Spirit means, sumasagana din sa songs and hymns and spiritual songs. Singing and making melody with your hearts to the Lord. So ibig sabihin, bahagi lamang ito. Isang tanda rin, isang sign na mayroong ginagawa ang Diyos sa buhay mo. Hindi lamang sa moment na ikaw ay nasa pagsamba, ha? Hindi lamang ito sa moment na ikaw ay sumasamba. Ito ay buhay mo araw-araw. Mayroong kang praise and worship. Hallelujah, sa puso mo. Hindi nawawala ang pasasalamat sa Diyos. Pwede ba natin palapakan ng Panginoon, mga kapatid? Hindi nawawala, tuloy-tuloy ang kagalakan, hallelujah. May pag-level up, mayroong pag-furnish, may pag-kompleto na ginagawa ang Diyos para kagalakan ay magtuloy-tuloy, hallelujah. In and out sa fellowship, ang gawa ng Diyos ay tuloy-tuloy sa iyo sa araw-araw. Hindi ka na-influence o hindi ka nababaling. Pagdating ng Monday, pagising sa umaga, ang isip mo agad nasa social media. Sino kaya ang nag-chat? Sino kaya ang nag-post? Sino kaya ang may story? Sino kaya ang ganito? At baka mas marami pa tayong tawa, hagak-hak ng tawa because sa dami ng mga pranks, sa dami ng mga jokes, sa dami ng mga kakatawang bagay sa social media. Mga kapatid, huwag tayo padaya. Napakadaya ng limang araw ito. Sabi ng prophet, it's a deceiving, very deceiving age sa ating panahon. Kung kayo ay very entertained sa mga bagay sa lupa, gaano pa kaya namimiss nyo ang mga gawa ng Diyos? At yun dahilan, kulang tayo sa karanasan sa pagpupuno sa maraming mga bagay dahil pag-awit lamang, pagpuri lamang ay hindi natin magawa sa harapan ng Diyos. But I am challenge you, mga kapatid, hindi na ito makakalugod sa Diyos. Ang inyong pagiging tahimik sa pagpupuri sa Diyos ay hindi na ito makakalugod. Nasaan ang mga gawa ng Diyos? Nasaan ang mayamang biyaya ng Diyos sa buhay ninyo? Nasaan ang pagliligtas na ginawa ng Diyos sa buhay ninyo? Nasaan ang pag-akin na ginagawa ng Diyos sa buhay ninyo? Nasaan ang pagbubukas ng maraming provision ng Diyos sa buhay ninyo? Sapat yan para ikaw ay magpasalamat, magpuri sa Diyos. Kapag ikaw ay nakaranas ng pagpupuspos, bahagi ng karanasan ay ang singing, making melody with your hearts to the Lord. Always giving thanks for all things in the name of our Lord Jesus Christ. So yun din ay bahagi, mga kapatid, ng pag-fill up ng Espiritu ng Diyos. Kaya mo na magpasalamat sa lahat ng bagay. Kahit gaano kapangit ang isang bagay, ay kaya mo magpasalamat sa Diyos. Sa bahagi pa, subject yourselves to one another. So that's another thing. Kapag ikaw ay sagana in wisdom, sagana ng biyaya ng Diyos, hindi maaaring hindi mo ipapasakop ang iyong sarili sa salita ng Diyos. At nasaan ang salita? Nasa buhay ng iyong kapatid. Nasa mga anak ng Diyos, nasa mga tao ng Diyos, nasa mga ginagamit ng Diyos. Kung hindi natin kaya ipasakop ang ating sarili sa mga tao ng Diyos, hindi mo magagawang ipasakop ang buhay mo sa salita ng Diyos. Dahil lahat ito, sabi natin binasa sa Galatians, ito ay bunga ng Espiritu. Na kapag ikaw ay pinuspos ng Espiritu ng Diyos, ang lahat ito ay magmamanifest. Lahat ito ay kikilos, magle-level up. Yung tinatawag mo, Pastor, meron naman akong joy, pero nahihiya lang. Yung joy na yan ay magle-level up. Diba? Yung sinasabi mo, Pastor, nag-amen naman ako, pero yung amen mo, ikaw lang nakakarinig at yung katabi mo.
Pero the more na ikaw ay tumatanggap ng pagpupuno ng Espiritu, the more na naging malaya ang iyong sarili. Lord, purihin ka, sambahin ang iyong dakilang pangalan. Tayo natin niya kung magsitayo, ating palapakan ng Panginoon. Lord to God, glory to Jesus. Sa Diyos mauwi lahat ng kaluwalhatian, kapurihan, sa Kanyang biyaya sa Iglesia. Sa ilang bahagi ako'y magtatapos. Ang isang meaning pa, mga kapatid, ng filled, sa Greek word na pleio, is satisfied. Kung tayo ay nakaranas ng pag-feel, to replete in the Spirit is also means you are satisfied. Ibig sabihin, ikaw ay pinagpala ng Diyos ng kagalakan ng damdamin that you are being satisfied. I just want to read the last verses, Psalm 63. Atin na basahin sa ating screen. Psalm 63 verse 3, because your loving kindness is better than life. So, paano in-express ni David ang kabutihan ng Diyos? Ito'y higit pa sa buhay. Ang iyong pagtatapat, ang iyong kabutihan is better than life. My lips shall praise you. Thus, I will bless you while I live. Sino sa umagang ito ang magagawa ang bagay na yan? Ngayon na ako'y malakas, I will praise my Lord. Ngayon na ako'y may hininga, I will give thanks to my Lord. That's how you're being filled with the Spirit. Meron ka na ngayong kagalakan and you are being satisfied by the grace of God. Thus, I will bless you while I live. I will lift up my hands. You see? Kapag hindi mo kaya man lang, itaas man lang kamay mo sa Diyos, hallelujah, ikaw ay madamot na anak ng Diyos. Hindi mo kayang express ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Pero meron kang lakas. Meron lakas ang mga kamay, ang mga braso, para itaas sa mabuting Diyos. Para sabihin, purihin ang Diyos. Why? Because ang pagpupuno ay ginagawa ng Diyos sa buhay mo. At ang sabi sa verse 5, my soul shall be satisfied. And to be filled means, it also means, your soul is being satisfied. So hindi po ito nakikita because you're singing so loud. Because your emotion is so loud. Because tugtog ka, sige, apawit. Ang pagpupuno ay mayroong kinalaman din sa satisfaction of your soul. And because your soul is satisfied sa kabutihan ng Diyos, hindi pwedeng pigilin ang kagalakan para magtaas ng papuri sa Diyos. Para sabihin, Panginoon, napakabuti mo sa akin.